Okay, good morning guys. So, clinic mo tong video na to kasi problema mo yung battery mo. So, ang problema mo ngayon is hulaan ko. Nalolobat siya, yun ang nakikita ng SCC mo or ng inverter mo. Pero pag pinatay mo yung inverter mo, biglang magcha-charge siya na parang ang laki pa pala ng battery. And hulaan ko, naka-parallel connection ka ng battery. Tapos wala kang active balancer, no? So, kung wala kang active balancer, okay lang yan. Pwede kang gumawa ng sarili mong passive balancer gamit lamang ang mga wires. So, kung ikaw ay naka-parallel connection, and by the way, parallel connection lang ang pag-uusapan natin sa video na to, walang series, okay? And naghanda rin ako ng ilang props para may share ko sa inyo kung ano yung isang paraan na pwede mong gawin sa connection ng inyong battery na hahaba ang kanyang buhay, or magmumukha lang siya na mas marami kang battery pero ang totoo is na-utilize mo lang pala yung buong capacity ng marami mong battery. And by the way, applicable lang ito sa maraming battery na naka-parallel connection. For example, meron kang 12 volts, then naka-parallel sila mga 20, ganun. So doon. Tapos, pinarallel mo silang lahat and nag-a-assume ka na, uy, dinoble ko na yung battery ko, so mas malaki na. Ngayon kinabit mo, sinaksak mo, umabot ng gabi, hindi umabot ng madaling araw na lobat agad. So, nasa connection lang yung problema mong yun. Meron kasi tayong DC connection na tinatawag sa pagpaparallel. Ganito yung diagram niya para sa mga diagram boys. Ito. Wala ng ballpen. So, ito siya. So, sa normal na parallel connection is, excuse muna, yan. So, syempre alam nating lahat na ang parallel is magkakadikit lahat ng positive. Pagpunta dito, sa dulong positive, punta siya sa positive ng inverter. Then yung negative naman is ganoon din. Negative, then punta siya sa negative ng inverter. So yan yung DC chain connection ng pagpaparallel. Ididikit mo lahat ng positive, ididikit mo lahat ng negative, then sa isang battery, pumunta mo sa positive, yung negative, dadala mo sa negative. Okay yan. Parallel connection pa rin naman yan, pero hindi siya sapat. Ang nangyayari kasi dito is, dito nauunang kumuha, maglagay, magamit, at masira ang lahat ng kailangan ng inverter mo. Kasi siya yung pinakamalapit. Ang kuryente natin is tamad, hindi siya kumikilos mag-isa unless may magtulak or humila. So inverter or solar charge controller, yung controller is itinutulak niya yung kuryente. And ngayon, yung kuryente, tamad yan, dun siya pupunta sa pinaka maikling wire. So, pagpunta ng wire dito, ay, ito na battery, dito na ako tambay. So, dito lang siya. Then, hugutin siya ng inverter, galing din dito. Ito lang yung nagamit. Then, ganun din. Pag napuno to at nakita ng ikalawang battery na, uy, friend, dami mong battery, pengi. Tsaka lang siya pupunta dito, pag puno na. Then, dahan-dahan siya pupunta dito. Ganun. So, ngayon, si inverter, pag humugot dito, at gawin na wala ka nang nagcha-charge, dito na siya kukuha, unang mauubos to, then pag na-realize niya ubos na siya, nakita pa niya meron to, tsaka pa lang siya magpapasa doon, then nakita niya to, ubos na, tsaka naman siya papasa dito. So unang maubos to, at ito yung nababasa ng SCC nyo or ng inverter nyo na nasa 11.9 na lang siya, pero itong isang to is nasa 12.6 pa pala. So ngayon, gagapang siya dito, dahan-dahan kapag nakapatay na ang lahat. Then, syempre mas mataas to. Ito mas mababa. Ibabalance niya ngayon yan. So, mangyari, ito is aangat. Angat siya ng 12.4 something para lang mabalance lahat. Tapos wala ka nang ginagamit. Nakita mo, uy, 12.4 pa pala, bakit ganyan? So, ngayon, kinagabi yan, binuksan mo ulit inverter mo, pak, bumagsak siya uli ng 11.8. Pero ang totoo, nagalaw lang dyan is ito, hindi ito. So, ganun. So, let me show you ng exact diagram ng may numbers pa gamit ng Excel file. Ayan siya. So, let's say, assume meron kang 8 battery. Lahat siya is puno. Pag dito nakasaksak yung inverter nyo sa pinakadulo, yan ang unang magagamit. Pag nag-drop yan ng sabihin natin gumamit ka, 12.4. Ito is magiging 12.7 kasi yan yung katabi. So, ito lang yung nabasa ng inverter mo or ng SCC mo, pero yung ibang battery is puno pa. Then, dahan-dahan lang silang maglilipat-lipat dito para lang supplyan to. Kaya damor na nabubugbog lagi ito.
So, ang ginagawa ng iba diyan is, binago nila yung kanilang connection. So, meron sila dito, ito yung positive, 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 positive dalhin sa negative. Di na gagawin naman nila is kabaliktaran. Ito yung negative, 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 tsaka nila dadalhin sa negative nito. Well, technically, medyo nag-improve siya ng onte kasi ito is magkalapit na, ito rin is magkalapit na. Pero yung mga nasa gitna mo, especially kung nasa ganito ka na, yung dulo-dulo lang ng battery mo yung ano. Tsaka mas maganda, i-loop mo na rin siya. Doktong mo na dito, and ito is idoktong mo na dito. So, meron ka ng isang buong loop din sa negative. So, magbabalance na siya at yung battery mo is sabay mo kukuha sa magkabilang dulo. Ang problema naman dyan is yung gitna. Hindi nakukuhanan o na-charge ng maayos yung gitna, hindi sila nagsasabay-sabay. Magbabalance sila due to manual balancing kasi nakaparallel, yes, pero hindi mabilis na may-utilize ng SCC mo or ng inverter mo yung laman ng bawat isang battery. So, para ma-resolvehan mo yan, ito yung another diagram tayo. Positive, i-connect mo yan. Positive, i-connect mo dito. Connect mo dyan. Connect mo dyan. Then yung negative, connect mo. Connect, connect, connect. So maraming wires, yes, wires lang naman yan. So, for sure ako, solarista ka, meron ka mga ganitong malilit na wire na nakatambak dyan sa kung anong garapon mo, box mo, or cabinet mo, or kung anong warehouse na kung saan ka naglalagay ng gamit. Idagdag mo lang isang ganyan, or gamit ka ng ganito. And make sure lang na bawat wire niyan is magkakasing haba kasi ang wire o yung kuryente dadaloy lang siya sa may pinakamaikling wire. Uunahin niya yung pinakamaikli. So kung hindi siya magkakasing haba, uunahin niya maikli, punta siya dito agad. Then so chance sunod to. Ang kinaganda kapag ganyan yung connection mo, sabay-sabay niyang babasahin yan. Sabay-sabay niyang i-charge. Unlike kapag ganito, ito lagi nauuna, kaya hindi siya safe. So kung ayaw mo maraming wire ng ganito, pwede kang gumamit ng either ganito. May mas heavy duty na ito kung talaga malaki ka ano may ganyan. Meron ding bus bar. Bus bar is mas okay, yun yung the best na gamitan para sa ganito. Ano siya, isang bakal siya na mahabang ganyang bloke na pwede mong i-screw sa kahoy. Tapos marami siyang screw na nakalawit. Ilagay ko sa comment section kung itsura ng bus bar at link para makita nyo kung saan pwede mong bilhin at magkano yon. So marami siyang screw, suksok nyo dun yung wire, ganito. Parang ganito siya, isusok mo yung ganon. Ito pala, suksok nyo yung wire sa butas ng bus bar, tsaka nyo i-screw dito, tapos isikip na yon. So ganun yun lahat ng battery nyo sa isang malaking bus bar, isa sa positive, isa sa negative. Then doon mo na rin idoktong yung SCC or inverter mo. And yun yung the best para sabay-sabay niyang kuhanan ng battery to, ay ng energy to mga battery mo. And hindi niya uunahin yung isa, hindi niya uunahin yung kabila, sabay-sabay sila. And dun siya magbabalance na maayos, dire-diretso hanggang dulo. And bumumukhang mas marami kang battery, pero ang totoo lang is na utilize mo lang buong battery mo. So kung yung problema mo is dito, yan, actually okay na tong simula na to eh. Pwede ka magsimula dito gamit ka ng isa pang wire. Yung positive nito, dali mo lang dito. Then yung negative nito, dali mo dito. Mag-upisa ka sa ganyan kung ayaw maniwala sa akin. Then makakita ka ng slight improvement. Then, uy grabe, parang medyo dumami battery ko. Kagano ka mga ito, doktor mo ulit ito. Then ito, doktor mo ulit. Yan. Then doktor mo rin ito, huwag ka na mahiya. Yan. Okay, so ngayon, ang kinalabasan na nito is parang ganito na rin siya. Ang nangyari lang, wala kang ginastos, wala kang dinagdag na battery, nagdagdag ka lang ng konting wires, na alam ko marami kang pinagputulang ganito, doktong mo lang na ganyan, no? Tapos doktong mo lang na ganyan, tapos doktong mo lang na ganun, punta na dito, then doktong na siya. Iikot na yung battery doon, iikot na yung kuryente doon, and babalance na siya ng sabay-sabay talaga siya. So, yun ang the best. Gaya nitong akin ngayon. By the way, umaabot na pala ito ng 1:00 ng madaling araw. And 6 AM na pala pwede nang buksan.
Okay. So meron ng 19 volts na nakukuha ang ating panel. And wala pa rin siyang watts. Pero anyway, okay lang yan. Maaga pa naman. Time check pa lang is saktong 6 AM. Pero may sapat na yung battery para gumamit ng konting clip fan at ilaw. Okay na yun para sa umaga. So ayun lang, share ko lang. Kung meron kang di naintindihan at alam ko meron hindi ka naintindihan, comment nyo lang, huwag kang mahiya. And I try my best para sagutin. Gising po ako tuwing gabi, tulog po ako tuwing umaga, isa po akong vampira. So gabi tayo mag-usap. So ayun lang. Salamat sa nanood, bye.